Hi everyone and welcome back to my YouTube channel OFW Heartbeat sa bansa ng Bahrain. Ayan guys, so isang reaction na naman ang gagawin natin tungkol dito sa pag-cancel ng commission on election or ng COMELEC sa Duterte Youth Party List. Ayan. So ayan, tuluyan na nga nakansila yung kanilang registration bilang party list So nagbasa-basa tayo dito at talaga namang masasabi natin na ano ba ang kanilang nire-represent. Kasi yung Kaderma ba? Sino ba yung ano nila dito? Yung kumbaga yung head nila, Kaderma ba yun? So hindi naman siya youth. Hindi naman yung edad niya ay hindi naman nabibilong or nagpo-fall under sa mga youth, no? And to think na Duterte youth. So malamang ang kanilang gawain siguro dito or ang kanilang pinaka main objective or mga goals lang nila ay protection na naman, ipaglalaban ang mga Duterte. Ay, nako, ayan, di na tayo matapos-tapos, So, nanalo naman sila actually dahil may 2 milyon mahigit silang nakuha na boto nung nakaraang election. So, may nabasa tayo dito na yung kumbaga ay isa sa mga naging grounds ng kanilang pagka-cancelled. So, ito yung pinaka talaga, parang hindi natin matatanggap ito. Napaka-violente. Yan. So, sabihin mo ba naman na ito galing to sa kanila na uubusin kayo ng Duterte Youth and uubusin namin kayo sa lansangan kasama ang mga NPA comrades ninyo. So, para bang itong hindi ko minsan malubos maisip at malunok yung puro na lang harsh words, pananakot. Ay, hindi na ba tayo yung sabihin na mahinahon, lagi na lang may pananakot, lagi na lang yung mga words ay napaka-foul. So, saan kaya nila natutunan ito? Malamang kay Tatay Digong nila. Kasi, hindi naman, alam naman nating lahat kung paano magsalita yun. So, lagi na lang may patayan, lagi na lang kung baga siya yung kakatakutan. Hindi dapat ganun. Una sa lahat ay youth ang nire-represent inyo. So, ano ba mga programa? Ano ba yung mga nyo dyan? Yung mga plano ninyo. Kasi yung mga iba talagang bagong eleksyon or during kampanya, ang dami nilang mga nakalista o nakahanay na ang kanilang mga plano. Kasi diba nung kagaya kay na Ma'am Lila de Lima, lahat ng sektor na yon, sektor sa kababaihan, sa kabataan, sa LGBTQ, sa magsasaka, sa mga fishermen folks natin. So ang daming mga inaano nila doon, mga nakalatag na kumbaga na mga ipapasa nilang batas. And to think na yung mga nila doon ay mga abogado, may mga background talaga sa abogasya. Ganon din kay kay Chel Jokno na isa ding abogado yung akbayan. So bago sila mangampan niya, nakalatag na yung mga programa nila kung para kanino, para saan, sino ang manginginabang. So tingnan niyo naman to yung na yan, yung Duterte Youth Party List. So, ayan na nga guys, kanina ay nabasa at nakita ko rin yung post ni Jay Sonza. Kilala naman natin na isa siyang masugid na taga-suporta ng Tatay Digong. Ayan. So, ano yung sinasabi niya doon? Makakalaya na daw si Tatay Digong. Mga ganun.
na posible daw makukulong ulit si Ma'am Lila de Lima. Bakit ganun? Diba? So, ang mga kaganapan naman ay baliktad. Nung nakaraang araw lang nadakip na yung pulis na yon na tumira or may mga sinasabing masama tungkol kay BBM dahil sa pagkadakip ni Tatay Digong. Ito naman ngayon, na-cancelled naman sila. So, kumbaga yung mga ganap ay hindi naman hindi naman pumapabor sa kanila kundi pumabor sa sa kasamaan or sa negative side. Kumbaga, ayan, nakansela sila. Balita ko si Harry Roque ay na-deny pa ang kanyang paghingi ng asylum sa the Netherlands. Yung pagkakulong ng pagkadakip at pagkakulong na nung pulis na yun, na DDS din. So, ayan guys, yan lagi sinasabi ko na hindi masama yung pagsuporta. Pero kung alam naman natin na may mali, antayin natin yung batas ang gumana at huwag tayo padalos-dalos ng ating mga reaksyon at yung bunganga natin kasi bumabalik din sa inyo yung mga paninira ninyo, yung mga ginagawa nyong kasamaan laban sa mga hindi ninyo gustong mga politiko. So, sa inyo rin naman, babalik lahat. So, yan yung aking reaction, guys. Ayan, natatawa na lamang ako dahil ayan na nga, kung ano yung mga iniisip ninyo, sa inyo rin bumabalik. Ayan, ingat ang lahat. Ayan, magkape na tayo hapon na kahit mainit dito sa Middle East.